Hapon na napagdesisyon na ni Manang Isabelita na umalis muna sa kanyang pinagtatrabahuhang pamilya. Mahigit 5 taon na rin siyang naninilbihan rito, kaya kahit labag sa loob niya ay nagdesisyon pa rin siyang umuwi muna ng probinsya. At magbabakasakaling doon na rin maghanap ng trabaho bilang isang labandera. Nang makita siya ng kanyang amo na si Victor na nag-iimpake, kaagad itong nilapitan. Sa tingin mo ba, Manang Isabelita, basta-basta ka lang makakalis dito sa bahay na ito? Hindi mo natatanda ng malaking utang mo sa amin? Dahil sa lintik na paggamot ang apo nyo? Kailangan ko munang umuwi, sir. At doon muna ako maghahanap ng trabaho bilang isang labandera. Mas mainam na doon muna ako nang mabantayan kong apo ko. Magbabayad naman po ako sa mga utang ko sa inyo, sir. Hanggang hindi ko sinasabing umuwi ka, Manang, hindi ka makakauwi. Gusto mo bang ipakulong kita ngayon dahil sa pagkakautang mo sa amin? Pero Sir Victor, kailangan po ako ng apo ko. Wala pong ibang mag-aalaga sa kanya ngayon. Natigilan na lamang sa pagsasalita si Manang Isabelita. Ilang saglit pa ay dumating ang asawa ni Victor na si Carla. Ma'am Carla, pauwi niyo na po ako. Ano na naman ang pinagsasabi ng matandang to? Hindi na nagsalita pa si Manang Isabelita nang marinig niya ang mahinang usal ni Carla. Ang akala niya papanigan siya nito, ngunit nagkamali siya. Binigyan lamang siya ng masamang tingin ng kanyang amo. Batid niyang hindi ito nasisiyan sa kanyang pasyang umalis. Walang aalis, Manang, tandaan mo yan. Ang arte-arte mong matanda ka? Kitang-kita ni Manang Isabelita ang mukha ng kanyang mga among hindi maipinta, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Asikasuhin mo ang hapunan ni Benedict. 1 linggo kaming aalis. At siguraduhin mo lang, Manang, ha, na hindi ka aalis. Kayang-kaya ka naming ipakulong anumang oras. Tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa. Habang pinagmamasdan niyang umalis ang kanyang amo, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang umuwi para sa apo. Matagal na rin nung huli niyang makasama yon, kaya labis ang pangungulila niya rito, lalo na't may sakit pa. Makalipas ang 1 oras, ay nakapagluto rin si Manang Isabelita ng hapunan para kay Benedict. Anong klaseng luto to, Manang? Sir Benedict, hindi niyo po ba nagustuhan ng niluto ko? Tinatanong mo pa ba yan? O sadyang nawala na ang panlasa mo? Nasobra na sa alat itong niluto mo. Lumapit si Manang Isabelita para tikman ang kanyang niluto. Ngunit nang akmala niyang titikman ito, ay binuo si Benedict ang pagkain kay Manang Isabelita. Sir! Yan ang nababagay sa iyong matanda ka. Tumatanda ka na nga. Hindi mo pa magampanan ang trabaho mo ng maayos. Let's see. Isusumbong kita kay Mom and Dad. You're not doing any good, Manang. Pasensya na po, sir. Ipagluluto ko na lang po kayo ulit. Sisiguruhin ko pong tama na ang magiging lasa ng niluluto ko. Huwag na. Sa labas na lang ako kakain. Baka malason pa ako sa iluluto mo. Siguraduhin mo lang na malinis itong bahay pag uwi ko, Manang. Kung hindi, ay malilintikan ka talaga sa akin. Napaupo si Manang Isabelita sa sahig at napaluha na lamang. Hindi niya akalaing magiging mahirap ang kanyang tatahakin sa pagiging labandera niya sa pamilyang pinagtatrabahuhan. Unti-unting nagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Ilang araw pa lang ang lumipas, ay ganun pa rin ang pakikitungo ng kanyang mga amo sa kanya. Napagtanto niyang sobrang laki ng pinagbago ng trato nila sa kanya. Dati-rati naman ay sobrang bait nila, pero ngayon ay unti-unti na nag-iba. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang amo na si Ma'am Carla. Kaya nagmamadali itong magtungo sa kinaroroonan nito. Manang Isabelita, nasaan ang kwintas ko? Po, ma'am. Anong kwintas po? Hindi po ako pumapasok sa kwarto niyo, ma'am.
Huwag ka na magmaang-maangan pa, Manang. Ikaw lang naman ang pwedeng kumuha nun. Alangan naman ang anak ko, di ba? Nasaan ang kwintas ko? Ilabas mo na! Pawis na pawis si Manang Isabelita at nanginginig na sa takot ang kanyang kamay dahil sa sigaw ni Carla sa kanya. Kulang na lang ay sampalin siya nito sa sobrang inis. Ma'am, wala po talaga akong alam kung nasan ang kwintas niyo. Wala po akong kinukuha. Kilala niyo naman po ako. Huwag ka na magsinungaling, Manang. Ikaw at ikaw lang ang pwedeng kumuha ng kwintas ko. Kailangan mo ng pera, di ba? Para sa apo mong may sakit. Eh di ikaw lang may motibong magnakaw. Gusto pang magpaliwanag ni Manang Isabelita kay Carla. Ngunit biglang dumating si Victor kasama si Benedict. Sa mga mukha pa lang nila, lalong natakot ang matanda. Ano nangyayari rito? Bakit ka sumisigawan? Anong nakaw naririnig ko? Kasi matandang to, ninakaw ang kwintas ko. Yung kwintas na niregalo mo sa akin? Alin? Yung niregalo ni Dad sa'yo nung anniversary, Ma'am? Yung infinity? Yes, anak. Ninakaw ng walang hiyang matandang to. Kung gusto mo ng pera, Manang, pwede mo naman kaming kausapin eh. Hindi yung ninanakawan mo pa kami. Pinapakain at pinatira ka namin dito. Pero yun lang igaganti mo sa amin? Pero wala po talaga ako ninanakaw, Sir Victor. Alam niyo po yan. Matagal na po ako nagtatrabaho sa inyo. Pinagsilbihan ko kayo ng tapat. Wala po akong ninanakaw. Sinungaling ka. You're a freaking liar. Napasa po na lamang si Manang Isabelita sa kanyang mukha nang matamo niya ang sampal ni Benedict. Kitang-kita ni Manang Isabelita na gigil na ito sa kanya. Utang na loob, Manang Isabelita. Ilabas mo ng kwintas ko. Importante yun sa akin. Hindi yung pwedeng mawala. Wala po talaga sa akin, Ma'am. Hindi po ako ang nagnakaw. Ayaw mo talagang sabihin, ha? Gusto mo talagang makulong ka, Manang? Walang paligoy-ligoy na kinaladkad nito patungong bodega si Manang Isabelita. Wala itong awa sa matanda kahit kitang-kita nitong nasasaktan nito. Maawa po kayo, Sir Victor. Hindi ko po ninakaw ang kwintas si Ma'am Carla. Hindi ka makakalabas, Manang. Hanggat hindi mo rin nilalabas ang kwintas ni Carla. Magtanda ka sa bodegang yan hanggang sa magutom ka. Palabasin niyo po ako. Maawa na po kayo, Ma'am. Humagulgol si Manang Isabelita. Gustong-gusto niyang buksan ang pintuan. Pero masyadong matibay ang pagkakagawa ng lock nito. Wala itong magawa kundi ang maghintay na lamang at makalabas. Lumipas ang isang araw at walang kain si Manang Isabelita. Sobrang lupaypay na ng kanyang katawan dahil na rin sa kanyang katandaan. Napadilat na lamang siya nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan at pagbungad ni Victor. Sir! Sana'y nagtanda ka naman ng Isabelita. Hindi mo pa alam kung ano magagawa namin sa'yo. Ayaw na ayaw talaga namin sa mga magnanakaw. Buti nga sa'yo matanda ka. Ano pang tinutunga-tunga mo? Maglinis ka na't maglaba. Pinapasweldo ka namin ng tama tapos tutunganga ka lang dyan? Ano ka? Sinusuwerte? Nagugutom po ako, Ma'am. Aba, anong pakialam namin kung nagugutom ka? Hindi ka namin responsibilidad. Bumili ka sa sarili mong pera. Ninakaw mo nga ang kwintas ko, di ba? Hindi po ako ang nagnakaw, Ma'am. Maniwala naman po kayo. Wala po akong ginagawang masama. Maglinis ka na nga. Ang drama mo naman, Manang. Kahit wala ng lakas si Manang Isabelita, ay dali-dali naman siyang tumayo para magsimulang maglinis. Para sa kanyang apo, ay kaya niya magtiis. Ayan, diyan ka magaling, di ba? Maglinis ka! Huwag kang tumigil hanggang hindi nalilinis ang buong bahay. Ayun na. Baka kung ano pang magawa ko sa matandang yan.
Ilang segundo ay umalis na rin ng bahay ang kanyang mga amo. Nanlalabo ng paningin niya dahil sa sobrang gutom, kaya ang ginawa niya, kinain na lamang ang mga tira-tirang pagkain na nasa mesa. Apo ko, patawarin mo ko. Konting tiis na lang, makakauwi rin si Lola. Hintayin mo si Lola. Tanging hinagpis lamang at pag-iyak ang magagawa ni Manang Isabelita. Wala siyang kawala. Puro nakakandado ang mga pintuan sa mansyon ng pamilyang pinagtatrabahuhan. Hindi siya basta-basta makakalabas. Nagdaan ang ilang gabi na walang maayos na hapunan si Manang Isabelita. Puro tira-tira lamang ang kinakain niya. Puro pahirap ang kanyang natatamo. Gabi na rin na makauwi sina Carla at Victor. Pagkarating, kaagad na hinanap ni Carla ang kanyang wallet. Han, nakita mo bang wallet ko? Nawawala kasi dito sa bag ko, kanina ko pa hinahanap pero wala eh. Baka ninakaw na naman, ma'am. Nasaan ba si Manang Isabelita? Bakit ngayon pa siya nawawala? Baka itinakbo na ang wallet ni ma'am. Ipapakulong ko na yung magnanakaw na matandang yan. Hindi pwedeng mawala yun. Nandun lahat ang cards ko at may malaking halaga dun sa wallet na yun. Nasaan na ba kasi ang matandang yun? Patay talaga siya sa akin. Manang Isabelita! Nang marinig ni Manang Isabelita ang sigaw ng amo niyang si Victor, kaagad naman itong nagtungo sa sala. Nagulat na lamang ito nang bigla siyang sampalin ni Carla. Ma'am, bakit niyo po ako sinampal? Nagmamaang-maanga ka pang matanda ka? Ilabas mo ng wallet ko! Wala po ako kinukuhang wallet, Ma'am Carla. Wala po ako ninanakaw. Ginagalit mo ko, Manang. Sabi nang ilabas mo ng wallet ko. I'm sure, ma'am, hindi yan aamin. Meron bang magnanakaw na aamin? Diba, Sir Benedict, nagpunta ka sa kwarto ni Ma'am Carla? Ano bang pinagsasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Look how crazy she is, ma'am. Nahihiba ka na bang matanda ka? Pati ba naman anak ko'y pinagbibintangan mo na? Wala ka na sa tamang wisyo. Victor, ikulong mo nga yan sa bodega. Naaalibadbaran ako sa matandang yan. Wag na wag mong hahayaang makatakas ang magnanakaw na yan. Ma'am, maniwala po kayo. Pauwi niyo na po ako. Tumahimik ka. Bilisan mo, Victor. Ikulong mo na yan, baka makatakas pa. Mauna na kayo sa labas, Benedict. Ikukulong ko muna tong matandang to para magtanda. Maawa na po kayo, Sir Victor. Tahimik! Kinaladkad muli si Manang Isabelita sa bodega. Pinatayan ito ng ilaw kaya sobrang dilim doon. Humagulgol lang din ito hanggang sa nawala ng malay. Dulot ng panghihina niya. Matapos ang isang linggong puro tira-tira lamang ang kinakain ng matanda. Tila nasanay na lamang ang katawan nito sa gutom at pagmamalupit ng amo. Gumising ka! Marami ka pang lilinisin sa bahay. Bawal ang tatamad-tamad sa bahay na ito. Look at her, Dad. Ang daming palusot. Bumangon ka na dyan, Manang. Aalis kaming lahat ng bahay. Kaya dapat pagbalik namin, siguraduhin mong malinis ang buong paligid. Tumango na lamang ito at napilitang bumangon kahit sobrang nanghihina pa. Hindi na niya ininda ang pagod at sakit ng katawan. Yan ang bagay sa iyo, matanda ka. Isinara at kinantado muli ni Benedict ang bahay at naiwang nakakulong ang matanda. Tanging tunog na lamang ng pagkantado ang narinig nito. Pilit niyang tumayo ng paulit-ulit, ngunit napapaupo lamang siya sa sahig. Mabuti na lang at may nakita siyang tira-tirang pagkain at naisip na puntahan yun. Gumapang patungong mesa ang matanda at pilit na inaabot ang tira-tirang pagkain.
Nang makain na niya ito, ay nagkaroon siya ng kaunting lakas para makatayo. Pinilit niyang tumayo. Kaagad naman siyang nagtungo sa pintuan, subalit yun ay nakakandado. Tila hinang-hina pa rin ito pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Nag-isip siya ng kanyang mga hahakbangin. Ilang segundo pang lumipas ay may naalala siyang maliit na pintuan sa kwarto ni Benedict. Mabilis na nagtungo si Manang Isabelita sa kwarto nito. At hindi nga siya nagkamali. May maliit nga na pintuan palabas doon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagtungo siya kaagad doon. Kitang-kita na ang ngiti sa labi nito. Pero hindi pa rin maikubli ang pinagdaanang pagmamalupit ng kanyang mga amo. Subalit sa kabila nun, ay nagpatuloy siya sa paglalakad para makaluwas ng probinsya para sa apong may sakit. Mabuti na lang at may mabait na nagpasakay sa kanya papuntang probinsya. Mahigit 2 araw rin ang kanyang binyahe para makauwi lang. Sa wakas ay nakauwi na rin siya sa probinsya. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang isang matanda. Si Aling Rosa na kanyang pinagbilinan sa kanyang apo. Isabelita! Ikaw ba yan? Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Baka sa mukha ni Rosa ang gulat at pag-aalala at lungkot nang makita niya si Isabelita. Hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Manang Isabelita na magtanong tungkol sa apo. Sabik na siyang makita ito. Rosa, kumusta ang apo ko? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hinihintay ka pa naman ng apo mo. Nasaan ang apo ko? Maayos na ba ang pakiramdam niya? Ikinalulungkot ko sabihin pero wala ng apo mo, Isabelita. 2 araw na rin ang lumipas nung pumanaw siya. Gustong-gusto ko pa naman sana niyang hintayin umuwi. Ngunit hindi na nakayanan ng katawan niya. Sobrang hinang-hinaan ang katawan ng apo mo. Tila nagbibiro ka lang yata, Rosa. Hindi ako nagbibiro, Isabelita. Gusto pa sana namin siyang ipa-ospital para mapagamot pero nakiusap ang apo mo na hintayin ka. Pero natagalan ka naman sa pag-uwi. Nasaan lang apo ko, Rosa? Huwag niyo naman akong binibiro. Apo, nandito na ang lola! Napatakbo si Manang Isabelita sa loob ng bahay nila. Pero huli na talaga ang lahat. Wala na ron ang kanyang apo. Tanging litrato na lang nito ang natitirang nakikita niya sa loob. Paumanhin, Isabelita. Pero kahapon pa namin siya nailibing. Pasensya ka na. Hindi ka na namin nahintay. Nang marinig yun ni Manang Isabelita, ay nakaramdam siya ng sobrang galit. Hindi na siya umiyak pa, bagkus pa'y napayukom ang kanyang kamao. Kasalanan nilang lahat to. Magbabayad sila. Sila ang pumatay sa apo ko. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Sabi mo maaga ang pag-uwi mo. Bakit sobrang napatagal? Kasalanan nila, Rosa. Kasalanan nila, Rosa, kung bakit namatay ang apo ko. Ginipit nila ako. Pinagmamalupitan nila ako. Kasalanan nilang lahat kaya magbabayad sila. Ano? Ang salbahe naman na naging amo mo. Walang utang na loob. Sila na nga ang pinagsisilbihan. Yan pa ang igaganti nila sa'yo. Pagbabayaran nila ang lahat, Rosa. Igaganti ko ang apo ko. Kukunin ko mahalaga sa kanila. Pagbabayad sila! Talaga, magbabayad sila. Ipaghihiganti natin ang apo mo. Biglang umitim ang kalangitan. Bumuhos ang napakalakas na ulan at tila nabubuhayan si Manang Isabelita sa oras na iyon. Tila nag-ibang wangis ang kanyang mukha.
Ipapalasap ko sa kanila ang tunay na bagis na isang paghihiganti ng lola na nawala ng apo. Ipapalasap ko sa kanila ang tunay na impyerno. Tutulungan kita, Isabelita. Pinalipas muna ng matanda ang isang buwan para pagbayarin ng minsang pamilyang pinagsilbihan niya. Habang nakaupo sa silya si Rosa, may kinuha siyang isang pirasong tela. Sa loob ng telang yun ay may kung anong nakatagong hiyas at binigay niya yun kay Isabelita. Tuloy pa bang pagpapanggap ko bilang manlilimos? Kung anong nakaplano, yun ang sundin, Rosa. Pagbabayarin ko sila at lalong-lalo na yung anak niyang walang respeto sa nakatatanda. Tuturuan ko ng leksyon. Walang bodo ang mga kabataan ngayon kaya mabuting turuan natin ng leksyon. Akin ang hiyas na masimulan ko ng orasyon. Siguruhin mo tamang orasyon na gagamitin mo para tumalab ka agad at sa ganon ay makaganti ka. Kaagad na kinuha ng matanda ang hiyas na nasa isang piraso ng tela. Inilagay niya yon sa kanyang palad habang sinisindihan ni Aling Rosa ang mga kandila. Harum de osparium que pereras, harum de osparium que pereras, harum de osparium que pereras, ultima queri undedas querum de pereras ultima undedas. Harum de osparium que pereras, harum de osparium que pereras, harum de osparium que pereras, ultima queri undedas querum de pereras ultima undedas. Tumilim ang lahat ng ilang segundo. Tila nababalot ang paligid ng napakalamig na hangin at muling nagsindi ang mga kandila. Nagpapatunay na gumana ang orasyon na ginamit ng matanda. Tagumpay ang orasyon. Sa wakas, naisagawa ko na rin ang orasyon. Maigaganti na rin kita, Apo. Hindi maipaliwanag na galak ang kanyang nadarama. Kailan tayo luluwas ng Maynila, Isabelita? Bukas na bukas ay luluwas tayo kaagad. Kinabukasan ay nakaluwas rin ang dalawang matanda. Sumapit na ang araw ng linggo nang marating nilang muli ang bahay ng dati niyang amo. Nandito na ba tayo? Mukhang mapapaaga yata ang inyong pagluluksa ngayon. Magpakasaya muna kayo dahil mamaya ay maghihinagpis kayo tulad ng dinulot niyo sa akin. Kukunin ko rin ang mahalaga sa inyo, Sir Victor at Ma'am Carla. Tumaas lamang ang kilay nito at humalakak ng napakalakas. Ilang segundo pa ay binigay niyang muli ang hiyas kay Rosa para masimulan ang plano. Gawin mo ayon sa plano, Rosa. Nakita nilang lumabas ng bahay si Benedict kaya agad naman itong nilapitan ni Rosa. Nang makalapit na ito, hinay-hinay siyang naglakad na tila pang isang nanghihinang nilalang. Sir, namamalimos po. Huwag mo nga akong hawakan. Ang dumi-dumi mo. Alis! Go away! Sir, maawa po kayo. Wala na po akong makain. Palimos po. Sabi ng tabi! Palimos po, sir. Hindi nagpaligoy-ligoy na tinulak ni Benedict ang matanda at napasubsob ito sa kalsadang dinadaanan niya. Natawa pa ito sa sitwasyon ng matanda dahil ilang segundo rin itong hindi nakatayo. Tulungan mo ko, iho! Hiyaw ng matanda dahil sa sakit na natamo at sugat sa tuhod. Man, bakit kita tutulungan? Ang dumi mong matanda ka. Hindi ako tumutulong sa mga pulubing katulad mo. Kailangan mong maturuan ng leksyon. Mahina nitong sambit kaya lumapit si Benedict at ginawa rin ito ng masamang tingin. Ha? Pinagsasabi mong matanda ka? Maawa ka, iho. Tinadyak-tadyakan niya ito
at napahiyaw na lamang din ng matanda sa mahinang boses. Yan ang dapat sa'yo. Inuubos mong pasensya at oras ko, matanda. Kalis na nga. Pero nang tuluyan ng makatalikod ang binata, ay bigla ring napatayo si Aling Rosa. Pagsisisihan mo ito! Ah! Anong ginagawa mo? Biglang inihagis ni Aling Rosa ang hiyas na nasa tela na kanina pa niya dala-dala. Naging abo ito at nagkalat sa mukha ng binata. Ilang segundo pang lumipas, biglang naglaho ang tila abong hiyas na kanyang inihagis. Napasigaw na lamang ang binata at nang inimulat na niya ang kanyang mga mata, ay bigla na lang naglaho sa kanyang paningin ang matanda. What just happened? Napatulala siya ng mga ilang segundo. Hinawakan niya ang sariling mukha at inayos niya rin ito. Pero nagtataka siya kung bakit walang abo ang kanyang mukha. Dahil kitang-kita niya nung hinagisan ito ng matanda. Pagkatapos ay binaliwala na lamang ang nangyari. At bigla na lang kumaripas sa patutunguhan nito. Hahayaan ko muna silang maghirap! Tumawa ito ng napakalakas at hinay-hinay na naglakad palayo sa bahay ng dating pinagsisilbihan niyang pamilya. Gayunpaman ay sumunod na rin si Rosa sa kanya, pauwing probinsya. Sumapit ang gabi nang makauwi ang anak nila Victor at Carla na si Benedict. Ano nangyari sa leeg mo? Bakit may mga pasa? Nakipag-away ka ba, ha? Oh? Mga pasa? Wala naman po ito kanina, ma'am. Han, tignan mo nga tong leeg ng anak mo. Puro pasa. Dumadami pa ang pasa. Ano nangyayari? Wala naman ako nakikitang pasa. Ma'am, hindi ako makahinga. Nataranta si Carla nang makita niyang anak niya na nahihirapan sa paghinga. Hindi niya halos maintindihan ang nangyayari rito. Kaninang umaga naman ay maayos pa ito. Ngayong umuwi lang saka siya nagkaganito. Dalhin na natin si Benedict sa ospital, tara na! Anong pinagsasabi mo? Walang pasa ang anak natin sa leeg. At anong sinasabi mong nahihirapan sa paghinga? Tignan mo nga ang anak natin. Okay naman siya. Ako ba'y pinagloloko mo, Victor? Tingnan mo ang anak natin. Namimilipit na, hindi makahinga. Bilisan na natin, magpunta na tayo kagad sa ospital. Dahil sa sigaw ni Carla kay Victor, nataranta na rin ito. Nagmamadali siyang alalayan ng anak at kaagad silang sumakay ng kotse at dali-daling isinugod sa ospital. Anak, ano nangyayari sa'yo? Ano ba nakain mo kanina? Bakit ka nagkakaganito? Baka sa kanyang boses ang pag-aalala sa anak. Ngunit hindi niya maintindihan kung anong nangyayari rito dahil hindi nagsasalita si Benedict. Kitang-kita niya rin ang pagrami ng mga pasa sa leeg nito. Kumalma ka muna. Malapit na tayo sa ospital. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa ospital. Nagmamadali silang pumunta sa doktor para ipakonsulta si Benedict. Dok, ang anak ko nahihirapang huminga. May mga pasa siya sa leeg. Asikasuhin yung anak ko. Huminahon ka, Carla. Paano ko hihinahon? Tingnan mo nga ang anak natin. Huminahon po kayo, Mrs. Huwag kayo mag-alala. Aasikasuhin namin ang anak niyo. Maghintay lang po kayo rito sa labas. Inuna na ng doktor si Benedict. Pero kahit ganon, ay hindi pa rin mapakali si Carla sa nangyayari sa anak. Ilang minuto ang lumipas, ay lumabas na rin ang doktor sa ward. Dok, kumusta pong anak namin? Ayon sa naging observation ko, wala naman akong nakikitang pasa sa kanyang leeg. Normal rin po ang kanyang paghinga. Baka lang po napagod ang anak nyo. Mas mainam na pagpahingahin nyo muna siya. Sigurado po ba kayong walang pasa sa kanyang leeg? Kitang-kita ko po yun, Dok. You can see for yourself, Mrs. Wala pong pasa ang anak nyo.
Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Okay lang si Benedict. Huminahon ka lang. Kung wala na po kayo itatanong, pwede nyo na pong iuwi anak nyo. Salamat. Salamat po, Doktor. Pagkaalis ng doktor, ay mabilis nilang pinuntahan si Benedict sa kanyang ward. Anak, are you okay? Hindi ka ba nahihirapang huminga? I wanna go home, Ma'am. Pagod lang po siguro ako. Nang marinig yun ni Carla, ay dali-dali na silang umuwi ng bahay para makapagpahinga si Benedict. Lumipas ang ilang mga gabi at nakatulog ng maayos si Benedict. Diretso at mahimbing ang tulog niya. Wala na rin ang mga pasa niya sa leeg, kaya gumising ito nang masigla. Pero ang akala niyang okay na ang lahat, hindi pa pala. Sumapit ang gabi nang bigla na lang siyang nagsususuka. Pakiramdam niya may kung anong tumutusok sa tiyan niya. Ramdam niya ring may sumasakal sa kanya. Ma'am, hindi ako makahinga na maayos. Tulungan niyo po ako. Victor! Ayoko pa pong mamatay. Mabilis na nakatakbo patungong kwarto sina Carla at Victor. Gulat na gulat sila sa kanilang nakikita. Pilit na sinasakal ni Benedict ang kanyang sarili habang nakatitig sa salamin. Parang wala na sa wisyo ang kanilang anak. Tara na, Victor! Dali na natin muli ang anak natin sa ospital. Hindi na talaga ako mapalagay sa nangyayari sa kanya. Pinaharurot ng mabilis ni Victor ang kanilang sasakyan at mabilis na nakarating sa ospital. Nang makonsulta muli ng doktor si Benedict, ay ganun pa rin ang sinabi ng doktor. Normal naman daw to. Walang pasang nakita at lalong maayos naman ang pag-iisip nito ayon sa obserbasyon ng doktor. Anak, ano nangyayari sa'yo? May nakaaway ka ba? Hindi ko naiintindihan, anak. Anak, meron ko bang nakaaway sa paaralan nyo? Ma'am, wala po. Alam niyo pong wala, di ba? Ang hapdi po ng leg ko, ma'am. Para ako sinasakal. Ayoko ba matay? Anong gagawin natin, Victor? Magsasalita pa sana si Carla nang makita niyang anak na sumusuka ng dugo at sinulit. Ma'am! Victor! Hindi mapakali si Victor sa kanya nakikita. Mas lalo itong nataranta dahil rin sa malakas na sigaw ng asawa. Benedict, anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumusuka ng dugo at sinulid? Mukhang hindi na doktor ang kailangan natin, Victor. Kailangan na natin ng albularyo. Tamang-tama. May kakilala akong albularyo. Puntahan na natin siya kaagad. Ma'am, ayoko pa pong mamatay. Tila nang hihina na to. Baka sa boses nito na nawawalan na to ng lakas. Kaya dali-dali silang naggayak para pumunta sa kakilala ni Victor na albularyo. Pero bago sila makaalis, ay puro aberya ang kanilang naranasan. Teka lang, hindi ko mabuksan ang pintuan. Napasigaw ulit si Carla nang biglang namatay ang ilaw sa loob ng bahay nila. Dahilan para manginig ang malamig na kamay ni Benedict. Anong nangyayari, ma'am? Kapag minamalas naman, oo. Ngayon pa talaga tayo nawala ng kuryente. Akin ang cellphone mo. Bubuksan ko ang flashlight. Nang mabuksan ni Victor ang flashlight sa cellphone ng asawa, ay laking gulat niya sa nakitang anino ng isang matanda. Sino ka? Magpakita ka! Victor! Ano pa? Ano pa hinihintay mo? Utang na loob naghihingalo na ang anak natin. Tapos takot lang sa sarili ang unahin mo? Mag-isip ka naman! May nakita akong anino ng isang matanda. Pinagsasabi mo. Buksan mo ng pinto para mapuntahan na natin ang kakilala mong albularyo.
Pilit na binubuksan ni Victor ang pintuan. Pero hindi kinaya ng lakas niya. Wala na siyang ibang maisip kundi ang bitawan muna si Benedict at paalalayan muna kay Carla. Lumayo muna kayo sa akin. Pupwersahin ko ang pagbukas ng pintuan. Ilang saglit pa'y nabuksan ni Victor ang pintuan, kaya dali-dali silang sumakay ng sasakyan. Paandarin mo na kagad ng sasakyan! Ayaw umandar ang makina. Ano bang nangyayari? Maandar naman to kanina eh. Anong problema? Ilang ulit pa nilang sinubukang paandarin ng makina. Hanggang sa gumana na ito. Parang nabunutan ng tinik si Carla nang umandar na ang sasakyan. Ma'am, hindi ko na kaya. Parang bibigay ng katawan ko anumang oras. Anak, lumaban ka. Malapit na tayo, konting tiis na lang. Nasusuka uli ako, ma'am. May sumasakal sa leg ko. Tulungan niyo po ako. Bilisan mo, Victor. Maawa ka sa anak natin. Tanging hagulgol na lamang ang nagawa ni Carla. Hindi na siya nakakaisip pa ng matinong solusyon. Basta't ang alam niya ay maliligtas pa niya ang anak niya. Nandito na tayo. Pinahinto na ni Victor ang sasakyan at pinark ito sa gilid ng kalsada. Pagkababa nila, ramdam na nilang napakalamig na simoy ng hangin. Sobrang lakas ng ihip nito. Madilim din ang paligid. Animoy iisang tao lamang ang naninirahan sa liblib na lugar na kanilang napuntahan. Sigurado ka bang ito na ang lugar ng albularyong kakilala mo? Hindi ako magkakamali. Tumango na lamang si Carla at sumunod sila ni Victor. Wala yatang tao sa loob ng bahay, no? Mang Kanor! Mang Kanor! Nandyan po ba kayo? Ay, hindi ito ang kanyang bahay, Han. Umuwi na kaya muna tayo. Kailangan na siguro ng pahinga ni Benedict. Anak! Tama na. Huwag niyo akong patayin. Biglang napasigaw na naman si Carla nang biglang natumba si Benedict at nagsuka ng maraming dugo at sinulit. Pero mas nagulat ito nang magsalita siya na tila ba may kinakausap na kung ano. Mang Kanor! Mang Kanor! Maawa na po kayo sa anak ko. Sa doktor na lang natin siya dalhin. Wala yata dito yung tinutukoy mong albularyo. Tingnan mong anak mo. Sobrang putla na at lupaypay na ang katawan. Hindi na normal ang kinikilo si Benedict. Babalik na sana sila sa kanilang sasakyan nang may biglang narinig silang boses sa kanilang likuran. Malayo pa na kayo, nararamdaman ko na kayo. Ang sama at ang lakas ng enerhiya sa paligid ng dumating kayo. Matutulungan niyo po ba kami? Ilang gabi ng ganyan ang anak namin. Sumusuka ito ng maraming dugo. At ang nakapagtataka, may mga sinulid pa. Ano pong nangyayari sa anak ko? Nasindak sila nang minulat ni Mang Kanor ang kanyang mata at kinuha ang isang palanggana na may tubig. Hindi basta-basta nagkasakit ang inyong anak. Kinulam ito. At hindi lamang kulam ng isang ordinaryo mangkukulam, kundi ng isang diablo. Po? Diablo? Bakit? Ano naging kasalanan ng anak ko? Isang matandang minsang pinagsisilbihan kayo. Isang matandang may pusong ina na sobrang galit na galit sa inyo. Nababalutan ng kung anong malakas na hangin ng buong paligid. Dahilan ng patuloy ng pamimilipit sa sakit ni Benedict. Si Manang Isabelita, walang hiya talagang matandang yan. Huwag mo nang dagdagan pa ang galit niya sa inyo. Hindi niya titigilan ang anak niyo hanggang hindi siya nakakaganti. Ganti? May gana pa talaga siya maghiganti sa amin? Siya na nga yung may utang. Siya pang may ganang kulamin ang anak namin.
maghunos dili ka sapagkat ang pagmamalupit niyo sa kanya ang naging dahilan. Tama lang yun sa kanya. Sa isang magnanakaw na tulad niya, ang dapat sa kanya ay makulong. Tahimik! Puro kaparatang. Walang ginawa ang matanda kundi ang pagsilbihan kayo na maayos. Bakit niyo ba kinakampihan ng matandang yun? Siya ang may utang sa amin. Ninakaw niyang kwintas ko. Ninakaw rin niya ako ng malaking halaga ng pera. Tapos sasabihin niyong pinagsisilbihan niya kami na maayos? Tama na ang kabalbalan mo. Tanungin kaya natin ang magaling mong anak. Hindi titigil ang kulam niya hanggang hindi nagsasabi ng totoo ang anak niyo. Anong ibig mong sabihin, Mang Kanor? Napatingin na lamang sina Victor at Carla sa anak na si Benedict. Kahit namimilipit sa sakit, pinipilit pa rin nito magsalita. I'm sorry, Ma'am. Kasalanan ko ang lahat. Walang ninakaw si Manang Isabelita. Ako po ang kumuha ng pintas mo at binenta ko. Ako rin ang kumuha ng malit mo. At winaldas lahat ang pera mo ron. Patawad, Ma'am. It's all my fault. Mama, sakit. Hindi ko na kaya. Sa isang iglap, ay sumuka ito ng mga uod. Hindi lamang basta mga uod, kundi uod na may sinulid at dugo. Ano bang pinagsasabi mo? Anak! Mang Kanor! Tulungan mo anak ko! Utang na loob, tulungan mo siya! Naiiyak sina Victor at Carla sa sinapit ng kanilang nag-iisang anak. Ang karumal-dumal na pagsisinungaling nito ang nagdulot ng paghihirap nila. Hindi halos maisip ni Carla na magagawa yun ni Benedict. May magagawa ba kayo, Mang Kanor? Pagalingin niyo ang anak ko. Katahimikan! Nararamdaman ko ang isang masamang elemento sa paligid. Natahimik si Mang Kanor nang maramdaman niyang muli ang lakas ng hangin sa paligid. Maya-maya pa'y kumalma na ang mukha nito nang napaupo siya. Wala akong laban sa isang dyablo. Pero kunin niyo itong singsing ng panagang. Makakatulong to sa kanya. Wala na bang ibang paraan? Hindi namin kailangan ng panagang. Ang kailangan namin ay lunas para sa anak ko. Albularyo ka ba talaga, ha? Tumigil ka nga, Carla. Patuloy siyang tila mo. Kaya siguro pinaparusahan kayo. Wala kang silbing matanda ka! Pwede ba, Carla? Tumigil ka na. Kasalanan mo to eh. Abot ako pa talaga sinisisi mo? Kasalanan to ng matandang yun. Mangkukulam siya! Ma'am, Dad, tumigil na kayo. Hindi pa ba kayo natatalak? Natigilan na lamang ang dalawa nang muling magsalita si Benedict. Batid kong hindi siya titigil sa paghihiganti sa inyo. Si Manang Isabelita bang tinutukod mo, Mang Kanor? Hanggang hindi siya nakakaganti, hindi siya titigil. Pahihirapan at pahihirapan niya ang anak niyo. Anong dapat namin gawin? May paraan ba? Sa ngayon ay wala pa. Pero ang pusong may galit ay maghihilom sa kapatawaran. Pero ano, Mang Kanor? Nakuha na ng dyablo ang kaluluwa niya. Isang dyablo na ang kumikilos para sa kanya. Isinanglala ni Isabelita ang kaluluwa niya rito. Kapag galit na ang kumikilos, tiyak na mahihirapan tayo dyan. Hindi ba magagamot ngayon ang anak ko? Gamitin niyo muna ang singsing bilang panagang. Gagawa ko ng orasyon para labanan ang ritual ng isang dyablo. Habang hindi pa nag-aalas 12, mas mainam na umuwi muna kayo. Dalhin niyo na itong ibang panagang para hindi kayo magambalan ng masamang elemento sa paligid. Napabuntong hininga na lamang si Victor sa kanya narinig, habang si Carla ay puro ismid na lamang ang ginagawa. Maraming salamat po, Mang Kanor. Nagdaan ang 2 araw
Naging maayos naman ang tulog ni Benedict. Kaya naging kampante si Carla. Wala na rin ang pasa nito sa leeg. Tuluyan na ngang gumaling si Benedict, Han. Dahil yun sa panagang ni Mang Kanor. Hindi ako naniniwala ron. Sadyang pagod lang siguro at may nakaing masama si Benedict kaya nagkaganon ng reaksyon sa katawan niya. Di naman talaga kasi totoo ang kulam-kulam na yan, no? Pwede ba, Carla? Magpasalamat na lang tayo. At naiwasan natin ang trahedyang nangyari sa anak natin. Hindi yun puro kareklamo. Baguhin mo na sana ang pananalita mo. Ang sabihin mo, kinakampihan mo ang matandang yon. Wala akong kinakampihan, Carla. Ang sakin lang, bawasan mo na ang pagkamata pobre mo at tulis ang dila mo. Hindi mo alam kung saan tayo dadalhin ng trahedya dahil sa pananalita mo. Ma'am, Dad, nag-aaway ba kayo? Nang bumaba si Benedict sa sala, parehong walang imik ang dalawa. Pero laking gulat ni Carla nang makita niya ang mukha nito. Napaatras ito sa kinatatayuan. Anak, anong nangyari sa mukha mo? Bakit napuno ng pasa? Victor, anong nangyayari? Pumunta na kagad tayo kay Mang Kanor. Wala na tayong oras. Tayo na! Nang makasakay na sila sa kotse, kitang-kita ni Carla ang panginginig ng mga kamay ni Benedict. Anak, kumapit ka lang! Huwag mo ipikit ang mga mata mo, anak! Nakarating kaagad sila sa bahay ni Mang Kanor. Kumakatok na rin sa pinto si Victor. Ginigising niya ang albularyo. Maya-maya ay nagbukas na ng ilaw sa loob ng bahay nito. Pagkatapos ng ilang minuto, ay bumukas na rin ang pinto. Kaagad na bumungad sa kanila ang mukha ni Mang Kanor. Pasensya na po kayo sa abala, Mang Kanor. Pero mas lalong lumulubha ang kalagayan ng anak ko. Bakit napuno ng mga pasang mukha niya? Anong dahilan? Parang awa niyo na, Mang Kanor. Gamutin niyo na po ang anak ko. Nag-iisang anak ko lang si Benedict. Ayaw naming may masamang mangyari sa kanya. Tamang-tama lamang ang inyong dating. Nakapagsagawa na ako ng ritual na panlaban sa kulam ng dyablo. Biglang namatay ang ilaw ng bahay at nagsimula ng magritual si Mang Kanor. Que perecero monento serera. Que perecero monento serera. Acere tiero sentero monento. Que perecero monento serera. Acero tiero sentero monento. Que perecero monento serera. Paulit-ulit na binigkas ni Mang Kanor ang mga katagang yun nang bumukas muli ang ilaw. Ilang saglit pa'y nagsalita itong muli. Akin ang kamay ng kinulam. Dali-dali namang sinunod ng mag-asawa ang utos nito. Inilagay nila kaagad ng kamay ni Benedict sa palad ng matandang albularyo. Muling namatay ang ilaw at binigkas nito ulit ang orasyon. Que perecero monento serera. Que perecero monento serera. Acere tiero sentero monento. Que perecero monento serera. Acere tiero sentero monento. Que perecero monento serera. Mama, hindi ko na kaya. Anak, lumaban ka! Hinang-hina na ang katawan nitong lumalaban kasabay ang pagritual ni Mang Kanor. Ilang segundo pa'y biglang umihip ang napakalakas na hangin. Sino ka sa tingin mo para pigilan ang pagkuha ko sa katawang ito? Kukunin ko ang kaluluwa nito. Mang Kanor, ano nangyayari sa anak ko? Bakit biglang nag-iba ang boses niya? Natakot ang mag-asawang Victor at Carla sa kanilang nakita. Tila nag-iibang anyo na ang kanilang anak. Ibang-iba na rin ang boses nito. Animoy ibang tao na rin ang nagsasalita. Anak! Lumayo muna kayo sa kanya. Hindi na siya ang anak niyo.
Isang dyablo na mismo ang nagpapakita sa atin at pilit niyang kinukuha ang kaluluwa nito. Lumaban ka, anak! Laban, anak! Que pero cero monento serera! Que pero cero monento serera! Aquera tieros entero monento! Que peres cero monento serera! Aquero tieros entero monento! Que peres cero monento serera! Hindi mo makukuha ang katawang ito! Que pero cero monento serera! Maya-maya pa'y tumahimik na si Benedict. Bumalik ulit ang ilaw. At ang kaninang malakas na hangin ay naglaho na rin. Nawala ng lakas si Mang Kanor. Inay, tulungan mo ako. Anak! Anak! Mabilis na niyakap ni Carla ang anak. Pero nagtataka ito, bakit inay ang tawag nito sa kanya? Alam na alam niyang hindi siya tinatawag ni Benedict nito. Inay, hindi kita narinig na tinawag mo kong inay. Hindi ikaw ang anak ko. Huwag! Carla! Kitang-kita ni Victor na sinasakal ito ni Benedict. Kaya dali-dali niyang tinulungan ang asawa. Sa sobrang lakas nito, ay pati si Victor ay nagawa niyang ihagis sa sahig. Papatayin ko kayong lahat. Kukunin ko ang mga kaluluwan niyo. Mamamatay kayong lahat! Pero bago pa niya tuluyang masakal ang kanyang ina, ay naunahan na kagad ito ni Mang Kanor. Tinigil muna nito ang pagre-ritual at may kung anong hiyas ang inagis nito sa mukha ni Benedict. Ilang segundo pa ay huminahon to at bumalik na sa normal niyang anyo. Anak! Anong gagawin namin para gumaling ka? Kasalanan ko tong lahat. Kasalanan ko to, Victor. Siguro karma na to dahil sa tabas ng dila ko, sa sama ng ugali ko. Kasalanan ko rin. Kung hindi sana natin inabuso si Manang Isabelita, hindi maghihirap ng ganito si Benedict. Mom, I'm sorry. I was at fault. Huwag ka muna magsalita, anak. Alam kong sobrang nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Mang Kanor, ano po bang dapat namin gawin? Wala na ba talagang ibang paraan? Tanging paghagulgol na lamang ang kanilang magagawa dahil sa sinapit ng kanilang anak. May natitira na lamang isang paraan para mailigtas ang buhay ng anak niyo. Ano po yan? Sabihin niyo lang po, Mang Kanor. Gagawin namin ang lahat mailigtas lamang si Benedict. Kailangan niyong makita ang hiyas na ginamit sa pagkulam sa anak niyo. Kailangang masunog yon. Anong hiyas? Wala kaming alam sa hiyas na yon, Mang Kanor. Natitiyak kong nasa kamay yun ni Manang Isabelita, Ma'am. Natatandaan kong may isang matandang naghagis sa akin na parang abo. Tumpak! Yun nga ang hiyas na tinutukoy ko. Yun lang po ba, Mang Kanor? Oh, kailangan nyo rin makakuha ng litrato ng kanyang apog na matay. At isang piraso ng puting buhok nang gumamit ng kulam. Victor, alam ko mahirap pero pagsisikapan natin yung makuha para sa anak natin. Ang paghuli ay ang kapatawaran. Ang galit sa puso ay maghihilom sa pagpapatawad. Napabuntong hininga si Carla habang nakatitig sa kanyang anak. Hawak rin ito ang kamay ng kanyang asawa at ginawa rin ito ng isang mainit na yakap. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Kailangan niyong makuha ang mga kakailangan ninyo. Wala na kayo natitirang oras. 2 kabilugan ng buwan na lamang ang natitirang pag-asa niyo. Dahil kung huli na, mapupunta sa dyablo ang kaluluwa ng anak niyo. Determinado ang mag-asawang puntahan sa probinsya si Manang Isabelita. Kahit hindi nila alam ang pasikot-sikot sa lugar nito. Nagpursige pa rin silang magpatuloy
sa paghahanap ng bahay nito. Kung saan-saan na sila nagtanong, pero wala pa rin nakatunton sa bahay nito. Sigurado ka bang sa probinsya talaga nakatira si Manang Isabelita? Halos nalibot na natin ang lugar na to. Pero hindi pa natin napupunta ng liblib kabukiran na yon. Tinungo ni Victor ang isang masukal at liblib na kabukiran. Alam nilang delikado yon, ayon sa sabi-sabi ng mga naninirahan sa probinsya. Pero nagpatuloy pa rin sila. Sabi ng mga taga rito, delikado raw puntahan ng liblib na kabukirang yan. Hindi na ako natatakot. Kailangan kong isugal maging buhay ko, Carla, para sa anak natin. Naglakad ang mag-asawa hanggang sa may nakita silang isang maliit na kubo. Nagulat sila sa kanilang nakasalubong. Isang matandang may mahabang buhok na nasa katandaan na rin ang edad. Aling, pwede po magtanong? Hindi kayo nararapat dito. Umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Nagimbal sila sa boses nito. Halatang may pagbabanta rin sa tono. Hindi kami aalis hanggang hindi namin natutunton ang kinaroroonan ni Manang Isabelita. Si Isabelita? Siya ang hanap niyo? Kilala niyo si Manang Isabelita? Pwede niyo po ba kaming dalhin sa kanya? Kayo ba ang binanggit niyang mga amo? Batid nila Carla at Victor na hindi nasisihan ang mukha ng matanda. Pero kahit ganun pa man, ay kinapala na lamang nila ang kanilang mga pagmumukha para magtanong. Aling, pwede niyo po ba kami matulungan? Kailangan lang talaga namin makita si Manang Isabelita. Sumunod kayo. Bukod pa ron, ay napatahimik na lang din ang matanda at sumunod na lamang sila. Malayo-layo rin ang kanilang nilakad hanggang sa maabot nila ang maliit na kubo. Pagkatapak kaagad nila sa bakuran, ay tila nanindig ang kanilang mga balahibo dahil sa ihip ng hangin. Ano pong nangyayari? Sumunod lamang kayo. Tumango lang din silang mag-asawa. Maya-maya ay nagulat sila ng sobra sa kanilang nakita. Kitang-kita nila si Manang Isabelita na nakaratay sa sahig. Sobrang lubhana ng kalagayan nito. Anong nangyari kay Manang Isabelita? Nagkasakit ba si Manang? Kayo ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Nang dahil sa inyo namatay ang apo niya. At nang dahil sa inyo, lumubha ang kalagayan niya. Namatay ang apo niya? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang higpit niyo sa kanya. Ang gusto lang naman niya ay makauwi para sa apo niya. Pero ano? Nang makauwi siya rito, puro siya pasa, sugat at walang lakas. Ang malas lang ni Isabelita dahil sa sobrang tagal niyang umuwi. Hindi na niya naabutan ng buhay ang apo niya. Gustong-gusto pa niya sana itong makasama pero huli na ang lahat. Hindi namin alam. Hindi man lang kayo nakiramdam kay Isabelita. Pinagmalupitan niyo pa. Hindi na kayo naawa. Kayo na nga pinagsisilbihan. Ganyan pa isusukli niyo sa kanya? Humihingi po ako ng tawad. Pero huli na kayo. Isinagawa na niya ang kulam at ngayon ang buhay niya mismo ang magiging kabayaran nito. Pero, tapos nandito kayo para pagmalupitan ulit siya. Mga wala talaga kayong awa sa taong walang ibang ginawa kundi suklian kayo ng kabutihan. Tignan niyo si Isabelita. Tignan niyo ang paghihirap niya. Pero may paraan pa. May paraan pa talaga, mga timang. Biglang nag-ibang anyo ang mukha ng matandang kanina'y kausap nila. Ilang saglit pa'y mabilis na nagpunta ang kamay nito sa leeg ni Carla. Dahilan para mahirapan ito sa paghinga. Anong nangyari? Victor, tulungan mo ko! Rinig na rinig ni Victor ang sigaw ng asawa. Pero maski siya ay hindi rin makagalaw. Hindi niya makukuha sa akin ang katawan ni Isabelita.
Tila naging malademonyo na rin ang boses ng matanda, kaya bigla silang nataranta. Anong nangyayari? Sino ka ba? Ang tatapos sa inyong lahat! Kukunin ko ang inyong mga kaluluwa at magsasama-sama tayong lahat sa impyerno! Napakalakas ng puwersang dulot ng matanda. Dahilan para mahila silang dalawang mag-asawa sa ere. At sa tingin niyo ba'y hahayaan ko kayong makatakas dito? Hindi ko kayo patatakasin! Hinay-hinay at pasimpleng kinuha ni Victor ang holy water mula sa kanyang bulsa. Itong nararapat sa'yo! Inihagis ni Victor ang holy water sa mukha ng matanda, kaya bigla nitong nabitawan sila. Nagmamadaling binuhat ni Victor ang katawan ni Manang Isabelita at mabilis na nakalabas ng kubo. Hindi pa nakontento si Carla. Binuhusan niya pa ang matanda ng maraming holy water para hindi na to makabangon, para tuluyan silang makalayo roon. Dahil mabilis ang takbo ng pagmamaneho ni Victor, madali silang nakaabot sa bahay ni Mang Kanor. Mang Kanor! Mang Kanor! Nakailang tawag na si Victor sa pangalan ni Mang Kanor. Pero ni sagot wala silang narinig. Nagtataka si Carla kaya pinasok niya ang bahay nito. Laking gulat niya nang makita niya ang walang malay na si Mang Kanor at Benedict sa sahig. Dali-daling tumakbo papuntang sahig si Carla para alalayan ng mga katawan doon. Inuna niya muna ang kanyang anak at sinunod si Mang Kanor. Samantalang si Victor naman ay inasikaso ang katawan ni Manang Isabelita. Ang gagawin natin? Walang malay si Mang Kanor. Hindi ko alam. Wala na tayong oras na natitira. Nakita mo bang maliit na libro ni Mang Kanor? Hindi pwedeng hindi mailigtas ang buhay ni Benedict at ni Manang Isabelita. Wala akong nakita. Tingnan mo ang kanyang bulsa. Sigurado ako nandyan lang yan. Magmadali ka, Vic. Wala na tayong oras. Hinanap ng maigi ni Victor ang maliit na libro ni Mang Kanor. Hindi siya tumigil sa paghahanap nito. Han, nakita ko na. Ihagis mo sa akin, Han! Anong nangyayari, Han? Napasigaw sa sobrang takot si Victor nang makita ang asawa na biglang lumulutang sa ere ng patiwarek. Akin ang libro, hindi baling nakapatiwarek ako. Kaya kong basahin ang orasyon. Walang paligoy-ligoy na inihagis ni Victor ang maliit na libro sa kanyang asawa. Mabilis din itong nakuha ni Carla kahit nahihirapan to sa kanyang sitwasyon. Wala nang ibang bagay ang nasa isip niya kundi ang mailigtas ang buhay ng anak niya. Que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento. Paulit-ulit na binigkas ni Carla ang orasyon, pero wala pa rin nagbabago. Bakit hindi pa rin gumagana? Ang hiyas, Han. Kulang ka ng hiyas na tinutukoy ni Mang Kanor. Pati ang litrato ng kanyang apo. Hindi ko alam kung saan ang hiyas. Sandali lang. Mukhang nasa katawan lamang yun ni Manang Isabelita. Hanapin mo! Itong natitirang holy water. Gamitin mo! Inihagis muli ni Victor sa asawang holy water. Walang pagdadalong isip din na ginamit ito ni Carla. Para hindi siya mapatiwarik sa ere at makababa na ng tuluyan. Han, gumana ang holy water. Nakita mo bang hiyas? Yan na lang ang kulang. Sigurado ka? Ang litrato at puting buhok. May nakuha ka na? Nakuha ko lang to sa loob ng bahay ni Manang Isabelita. Ang hiyas na lamang ang kulang. Naghintay pa ng ilang minuto si Carla bago makita nito ang hiyas na nakatago sa katawan ni Manang Isabelita.
Ilang sandali pa'y nakita niya yon sa likuran ng matanda. Nakita ko na! Akin na, Han! Wala nang natitirang oras! Walang sinayang na oras si Carla. Kumpleto na ang lahat ng kakailanganin at siya na mismo ang nagsasagawa ng orasyon. Que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento. Dumilim ang buong paligid habang nagriritual si Carla. Ang napakalakas na simoy ng hangin ang tanging ingay na kanilang naririnig. Maya-maya pa'y may narinig silang isang sigaw. Kukunin ko mga kaluluwa nyo! Papatayin ko kayo! Rinig na rinig ni Carla ang halakhak at malademonyong boses nito. Hindi man niya kita pero ramdam na ramdam niya na sobra itong lakas. Pero nagpatuloy lamang ito sa pagre-ritual. Que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento. Muling tumahimik ang paligid sa pangalawang pagkakataon. At ilang saglit ay bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang anak. Ma'am, tulungan mo ako. Anak! Pakawalan mo ako, Ma'am. Bakit mo ko tinatali? Tulungan mo ako, Ma'am. Tulungan kita, anak. Napakamasunurin mo talaga. Ngayon, kukunin ko na mga kaluluwa nyo. Ipagpatuloy mong pagriritual. May natitira pang oras, Carla. Ipagpatuloy mo. Natauhan siya nang makita niyang sinasakal siya ng sariling anak. Ayaw niyang nakikita nagkakagano ng anak at naghihirap sa sitwasyon na yun. Kaya pilit niyang ipinagpatuloy ang pagre-ritual kahit nahihirapan din siya. Que pere cero monento serera, que pere cero monento serera. Oh, aquero chero centero monento, que pere cero monento serera, aquero chero centero monento, que pero cero monento serera, que pero cero monento serera, que pero cero monento serera, aquero chero centero monento. Ang hiyas, litrato at ang puting buhok. Tapusin mo ng orasyon. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Nakapag-ritual na si Carla, pero naninigas naman ang kamay nito, kaya hindi niya makumpleto ang orasyon. Ilang minuto na lamang ang natitirang oras at kailangan niya itong magawa bago ang kabilugan ng buwan. Pakiramdaman mo ang sarili mong puwersa. Huminga ka ng malalim. Kapag maigalaw mo ng paunti-unti ang katawan mo, sunugin mo na kagad ang hiyas, litrato at puting buhok ni Manang Isabelita. Huwag kang magtira. Ang hirap! Hindi ko kaya! Susuko ka na lang ba? Paano na ang buhay ng anak natin? Sa tingin mo ba matutuwa si Manang Isabelita? Alalahanin mo, Carla. Gayunpaman na hindi pa rin sumuko si Carla. Pinagpatuloy niya ang pagriritual hanggang sa sinunog niya ang hiyas, litrato at ang puting buhok ni Manang Isabelita. Aquero chero centero monento, matatapos na rin ang lahat. Sa isang iglap ay nagbalik muli ang ilaw. Ang kaninang walang malay at puro pasa na katawan ni Benedict ay nabalik na sa normal. Nagkaroon na rin ng malay si Mang Kanor at Manang Isabelita. Ma'am, thank you for saving my life. Dali-daling niyakap ni Benedict ang kanyang ina. Pero wala na itong lakas kaya siya naman ang nawala ng malay.
Lumapit naman si Victor para yakapin ang anak. Sobrang tapang ng Mama Benedict. She deserved arrest. Hayaan muna natin siya magpahinga. Lumipas ang ilang minuto, nagising din ito. Ang kaninang nakahiga ay biglang napatayo. Manang Isabelita? Napatakbo na lamang ito patungo kay Manang Isabelita. Luhaan at punong-puno ng pagsisisi ang mukha. Patawarin niyo po ako, Manang Isabelita. Alam ko sobrang napagmalupitan ka namin. Lalong-lalo na sa inasal ko sa inyo. Hindi ko man lang kayo nagawang pagkatiwalaan. Ma'am Carla. Hindi na niya pinagsalita ang matanda. Bagkus ay niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Ganon din si Benedict. I'm sorry po, Manang Isabelita. Ikaw po pinagbintangan ko. Pasensya na po kayo. Sana po mapatawad niyo pa po kami. Ang mahalaga ay ligtas na ang lahat. Iniligtas niyo rin ang buhay ko dahil sa pagbenta ng kaluluwa ko sa isang dyablo. Sobra ako nilamon ng galit ko. Hindi ko man lang inisip na marami ang madadamay na buhay. Pasensya na po, Manang. Dahil pinagbantaan ka naming ipakukulong dahil sa utang. At hindi kami naniwalang may sakit talaga ang apo niyo. Kung pinauwi ka lang namin ng maaga, naabutan mo pa sana ang apo niyo. Buhay pa sana siya ngayon. Pero tapos na ang lahat. Wala na tayong magagawa doon. Hindi ko na maibabalik ang buhay ng apo ko. Pero Manang, napagmalupitan ka pa rin namin. Maling-mali pa rin talaga ang nagawa namin sa inyo. Isa pa, hindi ka namin napakiramdaman. Siguro nga nahihirapan ka pa nun sa amin, Manang Isabelita. Napabuntong hininga na lamang ang matanda sa kangumisi. Napaupo ito sa isang upuan sa gilid. At ganon din si Carla. Tinabihan niya ito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag na nating gampalain pa. Uulitin ko, ang importante ay ligtas at maayos na ang lahat. Huli na rin ang lahat, hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng apo ko. Hindi naman ako Diyos para buhayin siya. Nagsasalita pa man din si Manang Isabelita ay tumabi rin si Benedict. Hinay-hinay itong lumapit sa kanya. I'm really sorry, Manang. I know it's all my fault. I should have treated you right. Ang sama-sama kong amo. Ang lakas pa ng loob ko na i-frame up ka sa kasalanan ng ginawa ko. Okay na po yun, Sir Benedict. Kung sa lengguwahe niyo po, past is past na. Tumawa na lang din silang lahat dahil sa biro ni Manang Isabelita. Pero totoo po, Manang. Pasensya na po talaga kayo. Humantong pa sa ganitong sitwasyon eh. Matapos silang magtawanan, ay biglang natahimik ang paligid. Muli namang kinabahan ang kanilang mukha. Oh, ano nangyari dyan sa mukha niyo? Para kayo nakakita ng multo. Nagtaka lang si Mang Kanor dahil takot na takot sila sa kanilang nakita. Tila para silang nakakita ng multo. May multo! Tara, takbo na! Takbo na kayo! Hoy! Hintayin niyo kami ni Manang Isabelita! Ang bibilis niyo tumakbo, hintay! Sobrang bilis ng kanilang takbo palabas ng bahay ni Mang Kanor. Sobrang nagtaka na lamang ito, kaya lumapit siya sa salamin para tignan kung ano ang meron sa mukha nito. Multo! Napasigaw na lamang si Mang Kanor sa sarili niyang mukha. Kaya naman pala sobrang natakot ito sa kanya dahil nalagyan ng harina ang kanyang mukha kanina noong nawalan siya ng malay. Sino ba naman kasing matino ang maglalagay ng harina sa mesa para gamiting panagang sumpa? Bumalik kayo! Walang multo! Yung bahay niyo sa akin! Bumalik kayo! Kakasigaw ni Mang Kanor ay pumaos ang kanyang boses. Pero huli na rin kasi, hindi na niya naabutan ang sasakyan nito sa labas. Mabilis na pinaandar ni Victor ang sasakyan at tuluyang nakalayo. Bayad niyo sa akin! Nakalimutan niyo!
Wala nagawa si Mang Kanor kundi ang mapaupo sa sahig at napabuntong hininga na lamang. Nakauwi na muli sina Victor, Carla, Benedict at pati si Manang Isabelita sa kanilang mansyon. Isinama na nila ang matanda dahil wala na rin itong kasama sa maliit niyang kubo sa probinsya. Masaya naman sina Victor at Carla dahil bukal sa kalooban ni Manang Isabelita ang pagsama nito. Nakalimutan kong bayaran si Mang Kanor. Ang laki pa naman na naitulong niya sa atin. Bukas pwede naman natin siyang balikan. Tama ka, ma'am. Balikan na lang natin si Mang Kanor bukas. Pagod na rin si Manang Isabelita kaya magpahinga na muna tayong lahat. May bukas pa naman eh. Magpahinga ka na po, Manang Isabelita. Alam kong nanghihina pa yung katawan mo. Mauna ka na pong matulog Salamat po, Ma'am Carla. Nauna nang nagpunta sa taas si Manang Isabelita para magpahinga. Pagkaabot niya sa kwarto niya, bumungad sa kanyang litrato ng kanyang apo. Nakita niya itong muli at napaluha na lamang. Masaya pa rin siyang nakita yon. Apo ko, kamusta ka na riyan sa itaas? Nakakalungkot lang dahil hindi na kita kasama. Hindi na kita mayayakap, apo ko. Pero magiging maayos pa rin si Lola dito, ha? Huwag kang mag-alala kasi magiging matatag pa rin ako. Napahagulgol na lang si Manang Isabelita sa huling sandaling yun, habang yakap-yakap ang litrato ng apo. Alam niyang kahit nawala man ang apo niya, magiging maayos pa rin ang buhay niya. Natuto siyang magpatawad at magpatuloy. Kinabukasan, nang magising si Manang Isabelita, nagulat siya sa kanyang pagbaba. Kitang-kita niya ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga amo. Hindi niya inaasang siya naman ang pagsisilbihan nito. Ma'am Carla, nakakaiya naman po. Hayaan niyo pong kayo naman po ang pagsilbihan namin. Sa tagal ng taong pagsisilbi niyo sa amin, gusto po namin makabawi sa inyo. Oo, Manang Isabelita. Pagsisilbihan ka namin. Ikaw naman ang aalagaan namin. Bawal ang tumanggi, Manang. Napatawa si Manang Isabelita saka umupo na sa upuan at nagsimula na silang kumain. Pupuntahan pa natin si Mang Kanor. May babayaran pa tayo sa kanya. Nang matapos na silang kumain, ay napag-usapan nilang puntahan si Mang Kanor. Ilang minuto pa ang lumipas ay pinuntahan na kaagad nila si Mang Kanor. Mabilis naman ang kanilang biyahe, kaya agad-agad silang nakarating sa bahay nito. Pagkababa nila ng sasakyan, bumungad sa kanilang mukha nitong walang emosyon na parang bagong gising lang. Nakalimutan niyo siguro magbayad. Yun nga po ang sadya namin, Mang Kanor. Dahil sa sobrang takot namin sa multo, napatakbo kaming papunta sa sasakyan. At nakalimutan na namin magbayad sa inyo. Pasensya na po talaga, Mang Kanor. Kung di dahil sa tulong niyo, wala na dito ang anak ko. Maraming salamat po. Kanor, kumusta ka na? Nagulat sila Carla, Victor at Benedict nang itanong yon ni Manang Isabelita na parang kilala nito si Mang Kanor. Magkakilala kayo? Natawa si Manang Isabelita sa reaksyon ni Benedict. Si Kanor, kaibigan ko yan noong bata. Bali, kababatang kaibigan. Magkapitbahay kami niyan noon. Noong lumipat kami ng probinsya, nawala na rin ang komunikasyon namin sa isa't isa. Parang childhood sweethearts palang tag nyo. Kaya nga lang, iba ang nakatuluyan ni Manang Isabelita. Alam niyo rin ang tungkol sa kanila, Ma? Oo anak, nakwento sa akin kaninang umaga ni Manang Isabelita. Hindi rin namin alam kung nasaan ka nun Kaya huli ka na sa balita, anak. Ay, ang daya nyo. Ang mukha niyang walang kamalay-malay. Napasimangot na lamang ito. Dahilan para mapatawa sila sa reaksyon ni Benedict.
Ang importante, hindi kami nagkatuluyan ni Isabelita. Mahirap na. Baka magkulaman kami sa isa't isa. Tama rin si Kanor. Baka araw-araw kaming mag-aaway. Mabuti nang yung hindi kami nagkatuluyan. Ouch naman. Teka, sino yan? Anong sino, nak? Bakas muli sa kanilang mga muka ang takot. Natahimik silang lahat nang biglang natikom ang bibig ni Benedict. May nararamdaman akong malakas at masamang elemento. Nariyan siya. Nasa malapit lamang siya. Anong gagawin natin? Manang Isabelita! Mang Kanor! Tatakbo na ba tayo? Ay, nako! Multo! Dahil sa sigaw ni Mang Kanor, ay walang paligoy-ligoy na nagsitakbuhan sila palabas ng bahay nito. Halo-halong emosyon, pero ang tuwa at takot ang nangingibabaw. Hapon na napagdesisyon na ni Manang Isabel